Nirekomenda daw po ng Independent Commission for Infrastructure ang paghahain ng reklamo o sa ombudsman, criminal at administrative charges. Kabilang na rito si former Congressman Zaldico at yung mga opisyal daw ng SunWest Construction na itinatag Nico. Ang sinasabi dito na rekomendasyon, paglabag sa anti-graft corrupt practices, malversation of public funds in relation to falsification of public documents by a public officer, paglabag sa general procurement reform, meron ding administrative charges, code of ethics, paglabag sa ethical standards of public officials, at iba pa. So sumasang-ayon ito sa sinasabing paglilihis at naging selective lang, naging sacrificial lamb ang mga pangyayaring ito, Prof. Oo, alam mo yung sagot ni Congressman ko, 'di ba sinabi niya hindi lang naman ako ito. Kasi ang desisyon ginawa sa plenaryo. So babalik ulit tayo doon. Kaya nga ang request ko, sana itong si Congressman ko ay magsalita at sabihin na, no, ilabas yung small committee report, sabihin kung saan ang insertions, kung tigma magkano, kasi kawawa rin naman yung mga baguhan sa 20th Congress na nahalal ng 20th, hindi alam kung ano nangyari sa 19th, abay ngayon ay sila kasama sa galit ng tao, no? Si Ko lang ang aking pakiwari dyan, hanggang kay Ko lang aabot yan. Hindi tataas doon sa pinsan, hindi aabot doon sa palasyo. Pero napakahalaga na ilahad sa publiko yan, anong findings nyo dyan. Kasi oo, yung SunWest may conflict of interest doon, pero hindi lang naman si Congressman ko ang contractor legislator. So kung ganon may conflict of interest, abay lahat ng mga contractor legislator mag-declare kayo ng no conflict of interest. Kasi sama-sama sila dyan. Opo, no? Kumbaga, marami ding nag-aantay sa update din sa investigasyon talaga kung kailan yan maibabalik dahil sa mga kaganapan ngayon. Pero merong post itong si Senador Alan Peter Cayetano last October 5, no? At ang sinasabi nga niya dito, yung pag-amin, dahil nga nawawalan na ng trust, no, ang taong bayan, tiwala ang taong bayan sa gobyerno, and at the same time sa government officials. Palatandaan dyan yung mga kaliwat ka ng mga protesta, nababasa natin sa social media, umabot na pati sa mga artista, sa mga personalidad. Sabi niya rito na people have lost trust in government and government officials. Who can blame them? Honestly, who can blame them? So here's a thought. So pinalutan niya, sabi niya, what if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, Congress, with one important addition. No incumbent from the above can run for one election cycle. National government has its bureaucracy and will continue to run. Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people, a turning point leading to renewal and revival. Instead of people power, sacrifice from people servants. If we truly serve them, then starting over shouldn't scare us, because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it's time to step up. We should all just consider that this what if and pray about it. After nito, maraming mga komento ang nagpahayag sa pagtutol dito kasi hindi raw constitutional, hindi naayon sa ating batas. Pero sa survey natin, tinanong lang natin, simple, yung ating mga kababayan, no? Lalo na dito sa ating community sa DZR 1026. At napakarami ng mga nagsabi na sila ay pumapabor dito sa pinalulutang ngayon na magkaroon po ng snap election. At batay nga dito sa huling survey natin, sa almost 9,000 na bumoto, 84% ang nagsasabing sila ay pabor. In fact, nagdagdag pa nga sila, Prof. Hindi lang hanggang kamara.
Dapat daw pati yung COMELEC din, tanggalin din yung COMELEC, baguhin din para talagang matiyak na may integridad yung magiging snap election. In short, pabor sila. Nagsawa na sila sa mga pangyayari ngayon. Hindi pa question doon kung ito ba ay constitutional or labag ba sa batas. Ito, anong basa mo dito, Prof? Well, ako hindi ako sumasang-ayon sa snap election eh. Bakit? Kasi kailangan mong palitan ang COMELEC. Unang-una, it will take them probably 3 to 6 months to fix things. Yung nangyaring snap election sa ating kasaysayan, 3 months lang yun. Dahil ang snap election is sa presidente lamang. Presidente at vice-presidente, no? Hindi kasama ang mga senador at congressman. Ang maganda dun sa idea, yung national positions will be replaced. Maganda rin dun sa panukala yung one term hindi sila tatakbo, no? Pero sa tingin ko, tama si Congressman Erice na sabihin, ayusin na natin yung dynasty bill. Kasi pag titingnan mo nga naman, sa isang probinsya na nagkaroon na bisita lamang ng typhoon, lahat doon, isang pamilya lamang. Kaya yung ibang gustong tumulong doon sa probinsyang yun, parang ayaw nila, kayo-kayo lang pamilya, di ilabas nyo ang pera nang maayos yung probinsya ninyo. Mahirap isipin yung snap election na ganyan ang COMELEC. Mahirap na isipin yung snap election na alam mong may pondo ng bayan na ginamit o gagamitin para siguraduhing manalo. Mas gusto ko pa ang reboot na through the constitutional process na meron tayo. Yung isa kasing sinasabi, hunta, wala naman tayong kasaysayan dyan sa pagkakaroon ng hunta. May mga nagsasabi kasi na walang politiko ang kayang dumisiplina dito sa mga nag-abuso. Tama rin naman yun, no? Pero kawawa ang ekonomiya natin at kawawa ang ating bansa kung tayo maghuhunta. Ang sabi nung iba, hunta lamang tapos ipapasa dun sa duly constituted successor. So maraming pinag-uusapan, pero karamihan adman na pinag-uusapan, how do we reset? How do we reboot? Which essentially goes back to the leader we elected. Kasi dun sa process, alam mo, it all emanates from the leader. Magkaroon ka ng matinong leader, magkaroon ka ng leader na kinatatakutan, lahat susunod eh. Ayoko sanang dalhin sa comparison ng dating leader. Pero lahat dun sumunod. Meron sigurong kakaunting mga issues, pero sumunod dahil natatakot, dahil yun ang ginawang imahe ng leader na yun. Ngayon, meron tayong leader na mabait, pero hindi natin alam kung naiintindihan ba niya kung anong nangyayari. Tama ba ang decision making niya o impaired judgment na yan? Makikita mo kasi yung detachment niya sa mga bagay na mahalaga sa Pilipino. So, yung snap election, oo, it's an alternative, pero the devil is always in the details. Opo, pero isa lang ang malinaw siguro dito, Prof. Tama yung sinasabi na nawala na talaga ng tiwalang taong bayan sa gobyerno at sa mga government officials. Pero nakikita nyo ba na inuuga lang, parang CPRRD lang na inuuga lang din yung puno, titingnan kung ano yung magiging reaction. Kasi makikita mo rin dito na tama nga, no, dapat nga palitan muna, no, pumili tayo kasi nga nandun yung realization na hindi na mapagkakatiwalaan. Pero nakita natin yung iba't ibang mga opinion ukol dito, Prof. Pero Admar, 3 years is too long and 3 years is already a major delay as far as I'm concerned. Kasi kung nagsimula ka nung umpisa, lahat yan susunod eh.
Pero kung 3 years na pabanjing-banjing ka at kung ano-ano ang mga ginagawa mo, at the same time, you cannot call your cousin to, behave, no? At ang dali niyan sasabihin niya hindi niya alam, ay ang anak niya na andyan, Deputy Majority Leader, ngayon Majority Leader, almost calling the shots, ha? So, nalalaman niya yan, nagtatanong ang anak niya, ang anak naman niya susunod sa kanya, no? So, really, our problem is just one person. Yes, the problem is systemic, but that one person can actually do some reforms if he really wants to pursue reforms. Itong ginagawa niya, yung statement na inalis kasi ang acceptance ng local government alam mo, nag-research ako dyan, wala akong makitang utos ng dating Pangulo na alsin ang acceptance ng local government sa mga projects. Kaya lang naman niya yung ginawa para mapabilis ang build better. Pangalawa, para hindi hino-hostage ng local government ang national projects. At pangatlo, para patibayin ang audit ng COA. So, yung parang sabihin na, na-shock nga ako na inalis yun parang wala naman yata legal basis yung sinasabi niya. By practice siguro, medyo humina kasi gusto niyang mapabilis. Gusto niyang centralize yung BBB. Iba-ibang style sa bawat Pangulo. Ito lamang ang Pangulong ito na first 3 years nagpahinga, tapos nung nagising, gusto niyang guluhin lahat na isinaayos na ng kanyang pinsan, no? At ng mga kasama nito.